Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, kahit siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nicom, ang kasuklam-suklam Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang mga pinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na sa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Kamos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosan ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Pinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsuob doon ng kamay niyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod,
alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinuman tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isa mo sana ang likod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ng utos ng Diyos, bagkus nakisama, at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ay nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae at lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito'y dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kababang loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syro-Fenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po.
Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, may tatlong bagay po akong gustong bigyan ng pansin. Yung una po, yung kagustuhan ni Jesus na hindi malaman nino man kung nasaan siya. Sabi sa umpisa ng ebanghelyo, ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Alam niyo po yung isang katotohanan sa buhay na ipinapakita nun, hindi talaga pwedeng hindi mapansin kung naroroon yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi pwedeng maitago yung presensya at pagmamahal ng ating Panginoon noon pa man at ngayon sa ating mga buhay. Kung ang Panginoon ay nasa sa atin, hindi pwedeng hindi mahalata ng ibang mga tao na nasa sa atin ang Panginoon. Dahil kapag nasa sa atin ang Panginoon, yung buhay natin magiging katulad ng sa Panginoon. May kabutihang ginagawa. Nakikita yung pagmamahal, marunong umunawa, marunong magpatawad, may kapayapaan at kaligayahan sa kanyang mga ginagawa. Kung wala naman po ang Panginoon, kung hindi nasa sa atin ang Panginoon, anong klaseng buhay po ba ang meron? Buhay ng kasalanan, buhay ng inggit, buhay ng galit, buhay na mairitahin. Mga kapatid, yung una ko pong gustong ipatingnan sa atin, sa ating mga sarili, tunay bang nasa sa atin si Jesus? Dahil kung tunay na nasa sa atin si Jesus, makikita yung buhay ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Mukha bang nandyan si Jesus? Mukha naman. At kung makita natin na may kakulangan pa, may kailangan pang gawin, may nagagawa pa tayong mali, tingnan pa rin natin yung ating sarili at unti-unti nating baguhin at tingnan natin kung saan tayo nagkukulang ayon sa buhay ni Jesus. At yun yung unti-unti nating pagsumikapan. Yun po yung unang imbitasyon sa atin. Ibinigay na po sa simula pa lang ng ating buhay Katoliko yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Nawa maging tapat tayo sa pagpapakita nito sa pamamagitan ng ating mga kilos at pananalita. Yung ikalawa pong bagay na gusto kong bigyan ng pansin, si Jesus po nagpagaling ng isang hentil. May lumapit sa kanyang nanay na mula sa Syrophoenicia, isang hentil. Ibig sabihin po, hindi Hudyo. Ibig sabihin kung hindi Hudyo, ang tingin ng mga tao sa kanila, mga taong hindi pinili ng Diyos. Mga, kumbaga, second-class citizen noong panahong iyon. Pero ang Panginoon, kahit ganun yung tingin ng mga Hudyo doon sa babae, ginawan niya pa rin ng mabuti. Ano pong ipinapahayag nito? Yung ating Panginoon, gustong maiparanas yung kanyang pagliligtas at pagmamahal sa lahat ng tao. Walang pinipili. Hindi ho ba tayo kadalasan kapag tayo ay tutulong gagawa ng mabuti, ang inuuna natin ay yung mga taong kilala natin, mga taong malalapit sa atin, mga taong maayos yung pakikitungo sa atin. Kapag hindi tayo kapareho ng mga taong iyon, kapag iba yung paniniwala ng mga taong iyon, kadalasan hinuhuli at kung minsan kinakaligtaan natin kung nangangailangan sila ng tulong. Matutularan po natin yung ating Panginoon kapag tayo ay katulad niya na tumutulong sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga malalayo sa ating Panginoon. Naalala ko po, nung ako po ay nag-aaral pa, may isa pong paring nagkwento sa amin. Nasa ibang bansa po siya sa kanyang misyon. At yung isang lugar, isang bayan, ay tinamaan ng kalamidad. Pagkatapos daw tumama ng kalamidad, nag-isip na silang mga pari, yung komunidad nila, kung paano matutulungan at mapupuntahan yung bayan na iyon. At ganun nga yung ginawa nila. Sila ang unang tumulong sa bayang iyon. Kaya nung ibinibigay na nila yung kanilang tulong, yung leader ng bayan na iyon, na hindi isang Katolikong lugar,
ang tanong sa kanila, hindi naman kami Katoliko, hindi kami kabilang sa inyong pananampalataya, pero bakit kami tinutulungan ninyo? Ang sagot daw ng pari, tinutulungan namin kayo kasi ito po yung utos, ito yung bilin sa amin ng aming Panginoong Hesus. Tulungan at mahalin sino man ang nangangailangan. Sana ganun din po tayo mga minamahal kong mga kapatid. Tulungan, mahalin, paglingkuran, sino man ang nangangailangan sa ating lipunan. Kahit tayo ay hindi magkapareho ng pananaw, kahit na hindi tayo magkapareho ng pinapaniwalaan, basta't nangangailangan, sa puso ni Jesus, kailangang mahalin at paglingkuran. Yung ikatlong bagay po na gusto kong bigyan ng pansin ay nung sinabi ni Jesus na wala na yung demonyo sa buhay ng batang inaalihan ng masamang espiritu, ito ay nangyari. Kay Jesus po, kung anong sinasabi niya, nangyayari. Kung anong sinasabi ng ating Panginoon, nangyayari sa realidad ng buhay. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Nawa kung ano yung sinasabi natin sa harapan ng Panginoon, tunay na nangyayari sa ating mga buhay. Alam ko po maraming pagkakataon sa ating mga buhay. Sinasabi natin sa Panginoon, magiging mabuti na ako, magbabago na ako, gagawa na ako ng kabutihan, hindi ko nagagawin ang mga ginagawa kong masama. Sana hindi lamang maiwan iyong mga iyon sa ating mga salita. Sana kung ano yung sinasabi natin at ipinapangako natin sa harapan ng Panginoon, mangyari nawa ng tunay sa ating mga buhay. Gawin natin kung ano yung ipinapangako nating mabuti sa harapan ng Panginoon upang tunay na maiparanas natin yung kanyang pagliligtas, yung kanyang katauhan, yung kanyang presensya sa ating mga buhay. At paano gaganda pa ang ating mundo kung magiging tapat po tayo sa tatlong bagay na ibinahagi ko sa araw na ito. Sana ang patuloy kong panalangin sa ating mahal na Poong Hesus Nazareno para sa buhay nating lahat. Unang-una sa lahat, maipakita, maipahalata ng ating buhay na yung Diyos nananahan talaga sa ating mga buhay. Ikalawa, sana katulad ng buhay ng Panginoon, kapag may nangangailangan kahit sino man, maging bukas tayo sa paglilingkod sa kanila, kahit sino man sila. At ikatlo, mangyari nawa yung mga mabubuting bagay na ipinapangako at isinasalita natin sa harapan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas,
Nais mo na kami ay maging iisang sambayanan, maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy nawa nating matandaan na nawa yung buhay natin tunay na maipakita yung presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa, lalo na sa pagmamahal at paglilingkod sa mga taong nangangailangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinudwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinudwalhati ka namin.